Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Kaya mo bang sakripisyo ang lahat para makamit mo lang ang iyong mga ambisyon o yung nais mo sa buhay? Dati, upang makamit ko ang aking mga gusto o nais sa buhay, kailangan nakapokus ako doon lagi. Gagawin ko ang lahat. At ganito ako nakatapos ng aking pag-aaral. Iniisip ko lagi na kailangan makatapos ako ng pag-aaral, kaya ang aking puso't isipan, ng aking lakas ay nandun kahit mahirap. Kaya lang, mula nung nakilala ko ang Diyos, ibig sabihin yung ako ay kinausap ng Diyos na ang dapat pala mauna ay siya at hindi yung aking mga iniisip na diskarte sa buhay, ay nagbagong lahat. Bakit? Sa Ebanghelyo ngayon, sabi niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin, nagnanais na maging alagad ko, ay isasakripisyon lahat. Kahit pamilya, kahit yung mga bagay na mahalaga, ay pumapangalawa lamang sa Diyos. Dahil ang pinakauna ay si Jesus, ang Diyos. Ngayon, sa aking mga desisyon sa buhay, araw-araw, lagi kong pinipili kung ito nga ba ay umaayon sa kalooban ng Diyos. At sa aking pagpili ay kailangan kong makipagrelasyon sa Diyos. Kailangan kong kausapin siya. Kailangan kong tanungin siya lagi. Bakit? Dahil pag inuuna ko siya, napapansin ko sa aking buhay, tumatama lagi. Nagiging maayos ang takbo ng buhay. Pero kung yung sarili kong diskarte ang nauna, pumapalpak ako. Doon ako nagkakaproblema. Kaya nalaman ko na upang maiwasan ko yung gusot o gulo sa buhay, dapat pala unahin ko lagi ang Diyos. Kaya nga, tama yung sabi niya na without me you are nothing, sa John 15:5. Kung wala ako sa buhay mo, kung wala ako sa mga desisyon mo, wala kang magagawa. Kaya ang pagpili natin ay dapat araw-araw unahin natin lagi ang Diyos. Ito yung gusto kong i-share sa inyo dahil ito ang pinaka-sekreto sa buhay na natutunan ko. At anuman yung mga bagay na ipinagkatiwanan ng Diyos sa akin, ay lagi kong iniisip, hindi dahil ako ay magaling, hindi dahil ako ay malakas, hindi dahil ako ay marunong, kundi biyaya ng Diyos lagi. At pag ganun na aking iniisip, napapasalamatan ko siya lagi at hindi ko siya nakakalimutan. At ang pagsunod sa Diyos ay may kaakibat na sakripisyo. May pagdadaan ng makipot na daan. May daladala tayong krus sa buhay. Pero sa ating paglalakbay, kung ating tatanggapin ito, ay sasamahan tayo ng Diyos. Lalo na kung hinihiling natin lagi o kinakapitan natin lagi ang kanyang salita, ang Diyos mismo. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon, na ang pinakasekreto sa buhay ay siya ang sentro ng ating buhay. Kahit hanap tayo ng hanap ng buhay, kung hindi siya ang ating inuuna, hindi natin masusumpungan. Kaya kapatid, itong paalala ng Diyos sa akin ngayon na ang pinakamahalaga sa pagsunod natin ay siya lagi ang ating sinusundan at pinapakinggan. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin natin viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Simba po tayo, ngayon ay linggo. Isang mapagpalang araw sa iyo, sa iyong mga man sa buhay. God bless and God is good.